Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo sa hakbang ng lalawigan. Ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Tungo sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, may kwento ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat stopover, serbisyong may pusong hatid namin sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, may dalang bagong pag-asa. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Ayan, mula po dito sa Batangas Provincial Information Office. Samahan niyo po kami ngayong araw ng Miyerkules para sa isa na namang makabuluhang talakayan na nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang palalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Ayun, magandang umaga Batangas! Ako po ang inyong lingkod, Tala Cabello. Hello, good morning po. Ako naman po si Almira Elaine Valer. Ayan, medyo nalito nga tayo kasi normally Friday group Yes. talaga tayo. At kung mapapansin nyo nga po, medyo iba nga ang ating Wednesday group ngayong umaga. May ilan po ang ating mga kasamahan ang kasulukuyang naka-duty po sa iba't ibang assignment upang patuloy po na maihatid ang serbisyo at mahalagang impormasyon sa ating mga kababayang Batanggenyo. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng mga makulubuluhang usapin at syempre serbisyong pang-impormasyon dito po sa ating programa. At speaking of programa nga kasamang Almira, bilang isa nga po sa pangunahing prioridad ni Governor Vilma Santos Recto ang kalusugan at kapakanan po ng bawat pamilyang Batanggenyo, ngayong araw nga po ay hatid namin ang isang makabuluhang talakayan tungkol po sa isang napapanahon at mahalagang usaping pangkalusugan. Dahil nga po kay Governor Vilma Santos Recto, kalusugan mo, number one sa puso ko. Ayun. Tama, kasamantala. At ngayong araw nga ay ating pag-uusapan ng Mrs. Rubella Supplemental Immunization Activity with Vitamin A Supplemental. Yon, yung ating tinatawag pong MRC-VAS, isang mahalagang kampanya ng Department of Health sa pakikipagtulungan ng pamahalaang ng Batangas through the Provincial Health Office at ng ating mga local government units, syempre. Layunin nitong maprotektahan ang ating mga kabataan laban sa tigdas at rubella sa pamamagitan ng ligtas at libreng pagbabakuna. Ayun, at bago nga po natin simulan ng ating talakayan, panoorin po muna natin ang dalawang maikling video. Mula po ito sa Department of Health upang mas maunawaan pa po natin kung ano nga po ang MRC-VAS. Bakit po ito sinasagawa at bakit nga ba mahalagang makiisa ang bawat magulang at pamilya sa kampanyang ito. Ang tigdas ay nakakahawang sakit. Madaling kumalat sa ubo at bahing. Dili
Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa, ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers. Talino at puso. At nagbabalik nga po ang ating biyaheng Kapitolyo matapos po nating mapanood ang 2 mahalagang video mula po sa Department of Health. Mas handa na po tayong talakayin ang iba't iba pong aspeto ng kampanyang ito. Upang mas mapalalim ang ating kaalaman tungkol po sa kampanyang ito, makakasama po natin ngayon ang 2 nating panauhin mula po sa Provincial Health Office. Kasama nga po natin si Ms. Daisy Dalisay, Nurse 5 po, at Mr. Kenneth Divina Gracia, Development Management Officer 4, na magbibigay ng kabuuang larawan ng kampanya sa antas ng ating lalawigan. Kabilang na po ang mga layunin, target at kahalagahan ng pakikiisa ng bawat isa sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Ayan, magandang araw po sa inyo, Nurse Daisy at Mr. Kenneth. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagpapaunlak po sa ninyo sa amin dito po sa Biyaheng Kapitolyo. Good morning din po sa inyo at salamat din po at naimbitahan niyo po kami para magbigay ng informasyon po para sa ating Measles Rubella Supplemental Immunization and Vitamin A Supplementation. Isang mapagpalang umaga din po sa ating lahat, sa ating pong mga listeners at mga viewers, sa ating Governor Vilma Santos Recto, at sa aking pong mga kasamahan from Provincial Health Office. Isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa sa atin.
Ayun, magandang umaga po sa inyong dalawa. Para po simulan ng ating talakayan, bigyan po muna natin ng kaunting background po ang ating mga tagapakinig. Ano po ba ang tigdas o misas at bakit po ito tinuturing na isa sa mga pinaka nakakahawang sakit lalo na po sa mga bata? Ang tigdas po ay sanhi na isang virus kung saan ito ay pwedeng magdulot sa mga ating mga bata ng lagnat, rashes, ubo, sipon at pamumula ng mata. Ito po yung nakakahawa ng lubha, gawa ng ito po ay airborne. So kumakalat po siya sa hangin at kung sino man yung nasa loob ng kwarto, lalo na kung walang bakuna, ay madaling mahahawa po ng sakit. Ayun, sinabi nyo nga po na ito po ay airborne. So, paano nga po ba ito naiipasa o nakakahawa? Ano-ano po yung mga unang sintomas na dapat po bantayan ng ating mga magulang? Yan, pwedeng magumpisa ang measles pamagitan ng ubo, sipon, tapos biglang magde-develop po yung rashes, from ulo hanggang sa pababaho ng katawan. Ang iniiwasan ho namin sa measles po ay yung komplikasyon kung saan pwede magkaroon ng pneumonia ang mga bata, pwede rin ho magkaroon ng diarrhea sa pagtatae or severe dehydration. Ear infection din po, pwede rin ho masira ang pandinig ng bata. At worst scenario ay encephalitis, mamamaga ang utak ng bata. Ganun pala siya kalala. Ano po? Kasi parang po pag napapag-usapan natin yung tigdas, parang medyo kung aanoin natin is common Siya, kaya common hindi siya masyadong pinapakaisip. Oo. Kasi nga, parang sasabihin, lahat naman kami dumaan dyan. Oo, nagkatigdas Dumaan tayo na sa din. tigdas. At sino-sinong po ba ang mas nanganganib po na magkaroon ng malubhang komplikasyon kapag po nagkaroon po ng tigdas? At ano po yung maaari pong mangyari kung hindi po ito maaagapan pa? Mas nanganganib ang mga batang walang bakuna o proteksyon laban sa measles and rubella. Kumbaga, sila ang mas mataas ang porsyento na magkaroon ng komplikasyon at sila ay mas mataas ang porsyento na pwedeng madala sa hospital. Nang dahil lang wala kang bakuna, wala kang proteksyon, pwedeng madala sa hospital ang mga bata pag nagkaroon ng measles and rubella. Ayun, kailan naman po kaya yung mga panahon na mataas yung kaso ng ating measles at rubella? At ano po yung mga pangunahing nagiging dahilan nito? Siguro noon, mapapasin nyo, tumataas ang kaso ng measles, gawa ng syempre may ubot sipon sa panahon ng taglamig. Pero sa panahon ngayon, kahit tag-init, may reported na kaso nga kami actually ngayon ng measles, kahit mataas ang tirik ng araw sa Batangas. Ayun, nakakabahala na kasamang Almira ngayon ang measles o yun nga ating rubella dahil nga wala na itong pinipiling panahon. Wala na siyang sitwasyon o hindi na siya seasonal. Kumbaga, meron nga tayong mga siguro kaso na natatanggap na kahit tag-init, mapatag-ulan o kahit anumang season sa atin ay nagkakaroon pa rin po madalas mga bata ng rubella. Ayun. Oo, at kaugnay nga po nito, kamusta naman po ang kasalukuyang sitwasyon po ng measles at rubella dito po sa ating lalawigan? Maaari nyo po, mayroon po ba kayong mga naitalang kaso o panganib na naging dahilan upang higit pa pong paigtingin ang kampanya po natin ito? Sa panahon po ngayon, meron na po tayong 6 na confirmed na kaso ng measles po sa Batangas. At noong 2025, nagkaroon ho tayo ng kaso ng 23 cases po. At isa po doon ay unfortunately po ay namatay. At ang masama po ho doon ay wala hong bakuna yung bata. So, very important po talaga na mabigyan ng proteksyon ng mga bata laban sa measles. Kasi kahit po pa isa-isa lang ho yan, dahil nga po madaling makahawa ang measles at nataon pa sa mga wala pong bakuna, talagang pwedeng tumaas pa ang kaso natin. Sa atin po, kayo po, Ma'am Daisy po. Ano Sa po PHO oo, naman sa po. PHO Ano po side yung- naman po, ano po yung sitwasyon po natin? Kami naman sa Provincial Health Office, together with PIDOHO, dahil partners nga po tayo, magkatuwang, yung mga paghahanda na ginagawa natin ay hindi lang basta, kundi nagkaroon din po tayo ng creation ng immunization task force para masigit pa nating matuunan kung ano yung mga pangangailangan sa baba. So, ang Health Promotion Unit
ay patuloy na nagsasagawa ng mga advocacy sa katuwang din ng ating mga taga-local government units. Halos lahat ay bilang paghahanda nga sa nalalapit nating MRCIA, VAS, ay talagang halos lahat mula sa pinakamababa hanggang sa mataas ay talagang pinagtutuunan ang nalalapit na MRCIA, VAS. Ayun, parang sobrang importante na malaman nga natin or mapalawig pa yung kampanya ng MRCIA VAS. At bilang tugon nga po dito, inulunsad nga po ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity, vitamin A supplementation, tama po ba? Yun po ba ay maaari niyo po bang maipaliwanag kung ano po yung kampanyang ito o mas mapalawig pa po yung meaning po kung bakit nga po napakahalaga po nitong maisagawa? Yung ginagawa nating kampanya, gaya po ng ating mga LCE, hinihimok natin na ang ating mga mayors magkaroon ng mensahe patungkol dito sa MRC VAS na ito para hikayatin yung ating mga kababayan, lalo tigit yung mga magulang na may anak na edad 6 to 59 months na talagang kailangan nilang madala o mapabakunahan ang kanilang mga bata para mabigyan ng proteksyon laban dito sa sakit na ito na pwedeng ikamatay nga ng bata kung ito ay ipagwalang bahala. Ayun, kakalaruhin ko lang po, wala pong gamot dito sa rubella. At ito nga po ay mapoproteksyonan lamang sa pamamagitan ng pagbabakuna at yun kasamang Almira. Yes. Ayun, ano naman po yung target po ng Provincial Health Office para po sa taong ito? Ilan pong bata ang inaasahan po nating mababakunahan sa buong lalawigan po natin? Base po sa target natin, nasa 258,969 na 6 to 59 na bata ang kinakailangan mabakunahan. Pero may mga instances na meron kasing mga dumadating dito sa atin, kasama na rin po sila. Basta nasa target age po sila, pwede po natin bakunahan kung wala pang naibigay na bakuna sa kanila. At parang naalala ko din, nung bata nga po, na-experience din po ako ng may binibigay nga po ang barangay na mga supplement. Para Vitamin A supplementation po, yung pinapatak po. Apo, yun. Tapos inaabangan ko po yun lagi. Dahil May question ang ganda lang siya, po. oo. Genuine question lang po ito. Pag po ba ako'y nagkatigdas na, makakatigdas pa po ba ulit ako in the future? May posibilidad na pwede ho kayong magkaroon ng tigdas, no? So kaya ho tayo ay nagkakaroon pa rin ng supplemental immunization is dagdag po na kasiguraduhan na magkakaroon ho kayo ng protection laban ho sa tigdas. At kahit po adults na, pwede po ito. Pwede po. Kaya nga po ang kunyari pagdating ho ng grade 1 ay meron pa ho tayong booster at pagdating ng grade 7 meron pa ho tayong booster ng measles rubella vaccines po. So parang dito mitigil, booster Oo. lang talaga. Pero po pag halimbawa po, ako po, hindi pa po ako nagkakaroon ng tigdas. Tapos po ay, pwede pa po akong magpabakuna pa ulit. Pero may bakuna na po ako before. Mas mainam na kayo po ay magpakonsulta ho sa ating doktor ho para mo malaman kung kayo po ay karapat dapat bigyan pa ho ng bakuna kapag sa ating edad po na ito. Pero po mabalik po sa mga bata po ay talagang kailangan po mabigyan or makumpleto ang bakuna sa sanggol, 9 months and 12 months sa measles, mumps, rubella. And pagdating ho ng grade 1, yun naman po ang measles, rubella. And grade 7, measles, another dose ulit ng measles rubella. Ngayon, during supplemental immunization, ini-encourage din po namin na lahat ng nanay na pabakunahan po ang mga bata para mas tumaas ang porsyento ng protection po laban sa measles and rubella. Ayun, talagang napakalawak nga po ng saklaw ng programang ito. Pero paano po ba nagtutulungan ang Provincial Health Office at ang mga municipal at city health offices, DepEd, barangay officials, at iba pa pong mga partner agencies upang matiyak po na maabot yung bawat target po na pagbabakuna? Collaboration is the key. Ayun. So, lahat po ng different ahensya ng gobyerno po, DOH, DILG, minsan nakikipag-communicate din po kami sa mga religious group leaders, no? Nakikipag-communicate din po kami sa mga malls
nag-uusap-usap kami, nagpaplano po kami sama-sama po para masigurado po lahat ng mensahe po ng supplemental ng MRC VAS ay maibigay sa lahat ng magulang at ma-encourage po sila na magpabakuna. Yes. Yung mga different stakeholders natin, involved po sila. Kaya hindi lamang isang agency ang nangangasiwa dito, kundi lahat kasama natin sa programa na ito. Ayun, at hindi biro, kasamang Almira yung collaboration. Madaling sabihin pero napakahirap gawin kasi napakalawak nga ng ating mga partner agencies din. Ano po? Totoo. At bilang nabanggit mo nga yan kasamantala, ano naman po yung pangunahing hamon po na kinakaharap po ng PHO at ng ating po DOH at paano po ito tinutugunan? Una, syempre, yung mga magulang na nagkakaroon pa rin ng agam-agam. Na yun ang kinakailangan ma-encourage natin kung gaano ka-importante itong bakuna na dapat matanggap ng kanilang mga bata. Kumbaga, kailangan natin ma-encourage sila para tumugon sila dito sa panawagan na ito at hindi maapektuhan ang kanilang mga bata dahil sa kanilang kawalang kaalaman. Yun yung dito. Kasi meron pa rin mga refusal. Yun ang nagiging problem natin na dapat ma-encourage natin lahat para walang maiiwanan na mga bata na hindi nabakunahan. May mga dahilan po ba or ano po yung mga nagiging reason ng refusal ng mga magulang na pabakunahan ang mga anak nila? Kadalasan po minsan sadyang may sakit. So, talagang part ng refusal. Meron naman pong iba ay dahil po sa hindi makapunta, gawa ng walang pera para pamasahe. So, kaya kami nakikipag-ugnayan din sa mga barangay. Minsan din naman po ay umaayaw daw po kanilang mga private na doktor. Although yun po ay kinukumpirma ho namin kung may katotohanan pa. Kasi po, kaisa po din po ng mga Philippine Pediatric Society at Philippine Medical Association, suportado din po nila po ang pagbabakuna ng sa MRC VAS po natin. Ayun, kasamang Almira, isa sa mga nagiging dahilan nga natin dito ay yung mga walang pamasahe. Kaya nga, mas pinapalawak pa natin ang ating Capitol on Wheels para kumbaga pupuntahan po natin mismo sa bayan-bayan nila kung ano po yung mga pangangailangan ng ating mga Batanggenyo ay matugunan po ng ating PHO at syempre ng ating mga partner agencies. Ayan, Nurse Daisy, mapunta naman po tayo sa mga paghahanda. Kumusta naman po yung mga paghahanda ng Provincial Health Office at ng ating mga health workers po para sa pagpapatupad ng atin nga pong MRC VAS sa buong lalawigan? Sa kasalukuyan, maraming isinasagawang paghahanda ang bawat mga LGU. Kaantabay po dito ang Provincial Health Office at ang PIDOHO dahil kung ano man yung mga kakulangan nila ay nagkakaroon ng katuparan dahil may mga binibigay naman na support from other agencies. Then, like for example, ang CHD or DOH, nagbigay sila ng mga vaccinator. Yan. Kaya yung mga logistic naman na pangangailangan ay meron na naman tayong mai-provide sa mga LGU. So, kinakailangan na lang nila makuha para ipaghanda sa darating na ating bakunahan. At ang paghahanda pa rin na isinasagawa, yung ating mga health promotion officer, yung ating mga HEPO, ay patuloy pa rin na nagsasagawa ng mga advokasya sa kanilang mga barangay, kasama ang ating mga barangay health workers, yung mga barangay officials, kasi kinakailangan yung involvement ng bawat isa para talagang sigurado na ang bawat komunidad at ang bawat bata sa ating komunidad ay mabigyan ng bakuna at walang maiiwan sa kanila. At sinisigurado natin na ang mga kinakailangan naman mga bakuna ay available na. So walang dahilan para hindi maituloy ito. Ayun, dito na nga pumapasok yung ating collaboration. Ano Yes. po,
gaya nga ng sinasabi lagi ni Governor V, we work as a team and as a family. And napaka-importante po niyon dahil hindi naman nga po ito kakayanin ng ating PHO lamang. Ayun. Ayun. Tatanong ko na din po, isa po ito sa mga madalas na tanong ng mga magulang. Kung ano po kung ang kanila pong anak ay nakatanggap po na noon ng MRC-Yavas or MMR vaccine bilang bahagi po ng regular immunization, kailangan pa rin po ba siyang bakunahan sa ilalim po ng MRC-Yavas? And bakit po? Yes po, ini-encourage po namin ng mga magulang na pabakunahan po ang kanilang anak kahit po sila ay nakakompleto na ho ng 2 dose ng MMR nung sanggol pa ang kanilang mga anak. Ang kadahilanan po noon ay para mas mataas pa ho ang porsyento at maisigurado na sila ay protektado po laban sa measles and rubella. Nagpapakasigurado lang po tayo. Mahirap na rin ho magkasakit ho ang mga bata at gumastos ho sa ospital para ho doon. Ayan, madalas nga din po kasing nagiging reason kung bakit ayaw pong magpabakuna ay dahil ng mga side effects. Yung parang kumbaga po, natin, baka magkatuloy-tuloy. So ngayon po, ano po ba yung mga, sabihin na po natin, na gaano po kaligtas ang magpabakuna nito? At ano po yung mga side effects? Ayun po. Ang measles rubella vaccine po natin ay ilang years na po natin ginagamit po ito. So, sa tanda ko, kung ano yung binigay sa akin nung bata, nung sanggol ako, yun pa rin ho ang binibigay hanggang ngayon. So, safe and effective naman po ang bakuna po natin sa measles, mumps, rubella. Ngayon, kung sakali man, pwede ho hindi ho lahat but may mga bata na pwede magkaroon ng lagnat, rashes, na pwede naman matugunan sa 1 o 2 araw sa pamamagitan ng pagpupunas ng malamig na bimpo, paracetamol, at yun naman po ay nawawala naman supposedly in 2 days. So yun po. Ayun. At paano naman po ninyo tinitiyak na naaabot maging ang mga batang nasa malalayong barangay o yaong hindi madaling makapunta po sa mga vaccination sites natin? Meron pong session plan isinagawa ang mga barangay. So, may mga plano po sila kung saang post gagawin yung bakunahan at kung sakaling natapos na sila doon sa isang lugar, lilipat uli sila sa isang fixed post na kung saan doon uli na para doon sa mga malalayo ay makarating talaga sa kanila. Sa bawat barangay po, meron pong isinasagawang pagbabakunahan. Nabanggit nyo nga po na ang target po natin ay nasa mahigit 200,000. Yes. Ngayon po ba, kailan po nagsimula yung bakunahan po natin? Hindi pa po tayo nagsisimula bila tayo ay nasa paghahanda pa lamang. Ayun. Dahil ang ating simula ng bakuna mula August 10 hanggang August 28. At inaasahan po natin na yung target po natin ay mapunan Yes po. natin. Sana po Sana lahat. po, Sana ma-reach po. po natin Sana. ang lahat Sa ng bata. ay pagtutulungan nga po mabakunahan. at collaboration. Yes. Collaboration is the key. Ayun. Tama yan. Opo. Mabalik po tayo. Bilang nabanggit nga po natin kanina yung mga may mali po tayong mga paniniwala o yung agam-agam nga po natin tinatawag na meron pong pinapaniwalaan ating ang mga magulang Yes, tungkol sa madami bakuna. yan. Madami. Oo. Ano po, kung may mababanggit pa po tayo na mga agam-agam, and paano po ninyo hihikayatin po ang ating pong mga magulang na magtiwala at makiisa po sa ating programa? Sa ilang years pa ho natin na pagbabakuna ng measles, mumps, rubella, and measles, rubella, ay kung sakali po talagang hindi po siya epektibo, ay marami ho talaga tayong kaso dapat makikita. Pero nakikita nyo naman po na hindi naman po tayo nagde-declare na outbreak sa Batangas Province. So, ibig sabihin, epektibo ang bakuna. Yes. May katunayan. Yes Tsaka yun nga, sabi, matagal na natin itong ginagawa at so far naman, effective po siya. Ayan, Sir Ken, ano naman po yung maaaring maging epekto sa ating lalawigan kung hindi po maabot yung target vaccination coverage ng MRC-Yavas? Sa 250,000 po na bata, ang target po namin ay dapat lahat po sila or 95% po. Kasi kung hindi ho natin sila matarget, ang pwedeng mangyari ho ay pwedeng kumalat pa rin ang sakit ng measles. So may mga reports pa rin tayo ng measles na pwedeng magdulot. At ang masakit pa nun, pwedeng mahawa naman ng sanggol yung mga
may edad na wala pang bakuna. So, pwede pa rin kumalat ng sakit. Kaya ini-encourage namin na lahat ng bata ay dapat mabakunahan. At domino effect talaga yung Oo, ganun. totoo. Kaya mahalaga talaga na pahalagahan natin yung health ng mga bata natin. Lahat ng bakuna, lahat ng... Prevention nga eh. Kaya Yes. tayo nagpapabakuna. Ayun. At Nurse Daisy, bilang isa po sa mga health workers na direktang nakipag-ugnayan sa ating mga pamilya, ano po ang nais po ninyong ipaabot sa ating mga magulang at sa ating mga guardians tungkol po sa kahalagahan po ng pagbabakuna? Una, gusto ko lang pong ipaabot sa ating mga nanay, sa ating mga guardian. Huwag po tayong mag-atubili, huwag po tayong matakot. Kung may mga agam-agam po tayo, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga health workers para alamin kung ano ba ang kahalagahan or yung benefits na makukuha ng bakuna na ituturok sa inyong mga anak. Kasi una nga, sabi, pinoproteksyonan natin ang mga bata kontra dito sa measles and rubella. Kaya ang measles and rubella, pwede rin pong ikamatay ito kung ipagwalang bahala at ang bata ay nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng komplikasyon, pwedeng mamatay. Kaya kinakailangan bigyan natin ng importance, na kaya isinasagawa ito, hindi dahil para lang sa promotion na ginagawa natin, kundi talagang gusto nating ang ating mga bata, hindi lang dito sa Batangas, kundi lahat ng mga bata, edad 6 to 59, ay mabigyan nating protection. Dahil hindi naman din natin masasabi na 100% di na magkakasakit. Pero kung sila ay protektado, hindi ganun kalala kung sila man ay magkakasakit. Yun, Ayun. napaka-importante po nun. Dahil mahalaga ang bakuna at kahit tayo na binigyan ng bakuna, hindi ba? Tayo ay protektado din sa anumang sakit na pwedeng mahawa. Ayun, kaya napakahalaga po na bigyan natin ng atensyon yung Yes. mga ganitong kampanya dahil nga po sabi ni Miss Daisy, Nurse Daisy, buhay nga po ang nakasalalay dito at hindi po basta-basta itong sakit. Kaya nga po ginagawa natin itong kampanyang ito para mas mapalawak pa po yung kamalayan ng atin pong mga Batanggenyo, mga kababayang Batanggenyo. Ayun, Sir Ken, bilang panghuli naman po, ano po yung inyong mensahe sa lahat po ng mga kababayan upang maging matagumpay po ang measles, rubella, supplementation, immunization activity at mapanatili pong ligtas ang ating komunidad laban po sa tigdas at rubella? Ang bakuna po natin laban sa measles and rubella na gagamitin for the MRCA VAS ay safe and effective. So, ini-encourage po namin ang mga magulang na yung lahat ng inyong mga anak 6 na buwan hanggang 59 na buwan na bata ay pabakunahan. Ito ay magiging protection po ng bata laban sa sakit, sa measles and rubella at sa mga komplikasyon na pwedeng idulot nun. Dahil mahal na mahal ho natin ang mga bata at ang mga anak natin, ito na po yung kumbaga regalo natin ho sa kanila para sila ay hindi ho magkaroon ng sakit at magkaroon ng komplikasyon. Ayun, tama po. At bago nga po tayo magtapos, baka po meron pa po kayong mga mahalagang paalala, anunsyo o impormasyon po tungkol sa schedule ng ating vaccination sites o iba pang detalye ng ating pong MRCA VAS na nais po ninyong iparating sa ating mga tagapakinig. Ma'am Daisy? Sa kasalukuyan po, meron pong mga nakatala ng mga schedule ng pagbabakuna doon sa ating mga local mga LGUs, sa bawat mga munisipalidad, sa bawat mga city, ay nakahanda na po o nakaready na po yung mga schedule kung kailan sila magsasagawa ng pagbabakuna. So makipag-ugnayan lamang po tayo sa kanila dahil meron pong mga barangay na mas mauuna, lalo tigit yung mga barangay na mas marami ang target. Yun po yung priority na uunahin nila na mabibigyan. At kaalinsunod po dito, may mga schedule pa po sila. Kaya makipag-alam na lang po tayo sa ating mga municipality and cities kung kailan po yung schedule lang sa inyong mga barangay. Very much active ang mga LGU natin sa pagpo-post ng mga schedule sa bakuna. Tingin lang ho sila sa mga Facebook account ng kanilang mga respective rural health units at mga LGUs. Doon po nakapost po ang mga schedules din po. Tsaka may mga GC po yan. Ang bawat Yes. mga barangay, bawat sitio or purok
may mga GC po ang ating mga BHW doon sa kanilang mga bata. Para Kumbaga madali, ready, ano? Ready na po. para madali din yung pag-spend Saka, ng schedule. dapat sulitin na nila kasi ito, libre to, di ba po? Yes, tatanggapin na lamang natin. Mhm. Ayan, sir, baka may gusto pa po kayong sabihin? Tuloy-tuloy din po ang paghahanda po ng mga different agencies po. Patuloy ang aming mga meetings po para ho sa paghanda. Patuloy po ang monitoring ho natin sa paghahanda ng mga LGU at mas pinaigting po namin ang mga demand generation activities para lahat po ng mga magulang ay makatanggap ng impormasyon at importansya po ng ating MRC Avas. Baka po pwede pong banggitin natin po ulit yung atin pong start po ng ating bakunahan. August, ano po ulit? Magsisimula po ang ating bakunahan simula sa August 10 hanggang August 28. Ayun. Kaya handa Halos na po isang tayo. buwan din to. Ano po? Opo. Okay po. Ayan? Ayun lamang po ba? Yes. Ayun, sige po. Ayan po ang mga naging talakayan natin ngayong araw tungkol nga po sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity, With vitamin A supplementation o MRC VAS. Huwag nga po natin kakalimutan may VAS pa siya. Ayan, muli po, taos-puso po kami nagpapasalamat kina Mr. Kenneth at kay Nurse Daisy sa pagpapaulak niyo po dito sa Batangas Provincial Information Office at pagbabahagi po ng mahalagang impormasyon tungkol po sa kampanyang ito. Maraming salamat Thank po. you rin po. Thank you so much po. At Salamat umaasa din po. po kami na mas naging malinaw ang sa ating mga tagapakinig kung bakit napakahalaga ng MRC VAS at kung paano nakatulong ang bawat magulang, guardian at buong komunidad sa tagumpay ng programang ito. Tandaan po natin, ang pagbabakuna ay hindi lamang protection para sa isang bata, kundi protection din para sa buong Pamayanan. Pamayanan. Yes. Sabihin ko sana pamilya. Siyempre sa buong pamilya Oo, din kasi kasama. hawa-hawa na yun kung sino yung magkakalapit. Ano? Kaya naman nga po, hinihikayat natin ang lahat ng mga magulang at guardians na samantalahin po ang ligtas at libreng MR vaccination kapag ito po ay isinasagawa sa inyong lugar. Makipag-ugnayan lamang po sa inyong barangay health station, municipal or city health office o sa provincial health office para po sa kumpletong schedule at mga vaccination sites. Sama-sama po nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat batang Batanggenyo at hindi lang bata, pati po mga adults nating Batanggenyo. Tama. Ayan, at dito na nga po nagtatapos ang ating pagbiyahe ngayong araw sa ating mga katiwala. Kung nais niyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari niyo po itong balikan sa aming Facebook page, ang Batangas PIO po. I-like at i-follow na rin po ang aming official social media accounts para sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan muli tayo next week para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, hindi din natin makakalimutan ng ating technical team Yes. na kasama natin bumiyahe ngayong araw at sa inyong Feel ko dapat banggitin na natin kasamang Almira. Yes, so, siyempre sa pangunguna yan ni Direk Gian Escavillas, Ate Shelly Umali at siyempre kay Kiro. Kiro, welcome. Ay, next week, hindi pa po next week kasi meron pa po tayong Friday. Yes, Ayan. aabangan nyo. Kasi ang pagkakaalam ko, sina Nurse May na yan at si kasamang Yes. Kuya Orna. Yes, medyo nasanay po tayo na Friday tayo, kaya next week Oo. agad tayo, no? Ayun, at syempre po sa amin pong manonood na hindi bumitaw at patuloy, kasamang Jane at Yes, Arnold to be ayun. exact. Ayun, kasi si Ate May ay may special duty. Yes. Ayun. At sa amin po manonood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Ayon sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ito po si Tala Cabello. Ng isang pamahalaan may talino sa serbisyo, puso sa tao at lahat para sa Batanggenyo. Ito po si Almira Elaine Baler. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo!